Sama-sama na naman po tayong magninilay tungkol sa Kwaresma habang kayo ay nagbibisita iglesia. Ako po ang inyong kaibigan, Father Eric Y. Santos. At ako po ay Director ng Catholic Charismatic Renewal Ministries sa Archdiocese of Manila at paring tagapamahala din ng Federation of Trans-Parochial Charismatic Communities sa kung saang-saang lugar beyond the Archdiocese. Ako rin ay host ng Family Rosary Crusade. Ito po ay pinalalabas tuwing linggo sa Studio 23, alas 6 ng umaga. Nood po kayo, gising kayo maaga, kasi minsan feeling ko parang si Mama Mary lang nanonood nun no? Buti pa ito, malaki viewership. Itong ating bisita iglesia online. Mga 100 ba? Viewership, oo naman sila. Nakakamaraming hits to. Anyway, so ngayon Kwaresma at mahal na araw. And I suppose na gas-gas mang sabihin na ito ang panahon ng pagbabahagi. Panahon ng pagsasakripisyo. Panahon ng paglalaan para some priests talk about alay kapwa. Panahon ng Kwaresma ay panahon talaga ng, yun as a part of our sacrifice, we offer an important part of ourselves para sa mga nangangailangan. Sometimes we talk about the corporal works of mercy, particular yung alms giving. Tayo ay naglilimos. Kanino? Sa mga dukha, tulad ng pari dukha, mga batang nasa lansangan. Maraming naghihirap. Everywhere we go, we see the face of poverty. And there will always be this invitation for us to share, to give. Kaya nga, sa panahon ng Kwaresma, ay pinupukaw natin, ginigising natin, yung kamalayang ito na naroroon lang naman talaga Tayo, we have that innate goodness in us. And Lent will be the perfect time para magising mo yung that generous identity in you. Sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, di ba? Ako'y nagutom at ako'y iyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y iyong pinainom, ako'y walang matuluyan at ako'y iyong pinatuloy. Ako'y may sakit o nasa piitan at ako ay iyong dinalaw, ako ay hubad at ako'y dinamitan. Tatanungin mo raw, Lord, kailan kita nakitang gutom, uhaw, nasa preso, may sakit, etc. And the Lord would tell you, whatever you do to the least of your brethren, you do it unto me. Ngayon, sa panahon ngayon, people have become so materialistic and maybe selfish in a way. Ako'y nagutom. Di mo ako pinakain. Katwiran. Ako nga walang makain Ako'y nauhaw at di mo ako pinainom. Binibili na tubig ngayon, no? Ako'y walang matuluyan at di mo ako pinatuloy. Delikado ang panahon. Ako'y nasa piitan o may sakit, di mo ako dinalaw. No time. Busy, walang panahon. Ako'y hubad at ikaw ay nag-enjoy. The thing is, we have become less and less generous. And in fact, we only give what we do not need. Some people would give, pero actually, yung binibigay naman yung hindi na kailangan, kaya niya binibigay kasi hindi niya kailangan. Kadalasan merong mga nililindol o mga nahagip ng bagyo, ng baha, and then may fund drive, o kaya mayroong mga hingi ng donasyon, ano binibigay natin? The things that we do not need, so we might as well give. Ganon ginagawa natin. Ano binibigay mo sa mga binagyo na nandoon sa temporary shelter? Yung duster na wala ng strap, yun ang binadadala mo doon sa Caritas. Duster na wala ng strap. Yung shorts na parang bacon na yung garter.
Yung sapatos na wala ng swelas. Ano pa binibigay mo? Yung gown na pinandibo ng anak mo, may mga sequins pa. Backless. Pinadala mo sa Binagyo. Bakit? Di naman kailangan. Diyos ko, mapanga-araw-araw ba naman yan doon sa evacuation center? Imagine, tuwing isusuot yan yung pinagbigyan mo, kinakailangan pa niyang magpatis ng buhok para lang bumagay. Araw-araw may 18 roses sa evacuation center. Kakatawa naman yan. But why are you giving? Because I don't need it anyway. That is not giving. That is doing away with what you do not need. Lent is a call for us to really give from the heart. Give what is important to you. Kaya nga maraming nag-o-offer ng mga sakripisyo. They offer their time, their talent, their resources, money. At bigay nila para madama mo yung kawalan at sa kawalan mo, alam mong may napunan. May nawala sa'yo, pero napunta to sa iba na mas nangangailangan. At yung nawala naman sa iyo ay pupunan ng ating Panginoong Hesukristo. So it's the season for charity. Well, rather than saying it's the season for charity, it's the season which awakens, that innate goodness in each and every human being. Kasi bawat isa naman may magagawang kabutihan. Bawat isa may kakayahang magbigay. It's just that it has not been practiced. Hindi nakasanayan. Hindi nakagawian. Kasi laging inuuna yung sarili lang. Nalilimutan yung kapwa. Nalilimutan ang mga nangangailangan. May we learn the lesson of charity, the lesson of selfless giving. At lagi nating asahan, anumang ating ialay, ito ay makapagpupuno sa kanila. At anumang espasyong sa iyo ay naiwan dahil binigay mo na, ito naman ang kanyang pupunan.